Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Unang-una po sa lahat, gusto kong batiin si Leo Mila Malteso. Salamat po sa super thanks. At sa bawat isa po sa inyo na gising na alas 5 ng umaga, kasama po natin dito sa ating Daily Devotions. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay panibagong series po. Ito pa ay patungkol sa God's comfort in times of trouble. Yung buhay po natin ay puno ng ups and downs. Hindi laging nasa taas, minsan nasa ibaba ka, no? Mabilis magpuri at magpasalamat sa Panginoon pag nandun ka sa taas. Pero pag nandun ka sa baba, minsan ang hirap talagang sumamba sa Panginoon. Ang hirap magpuri sa Panginoon. Pero tandaan po natin, sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay, meron pong Diyos na siyang nagmamalasakit sa atin. May Diyos na nagmamahal sa atin. Yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalm 34 verse 18. Nung si David po ay nakatakas sa kay King Achish, o tinatawag din nating Abimelech, nakatakas siya doon. Ito yung naglaway siya, nagpanggap siyang baliw para isipin ng hari na, oy, isang taong baliw lang yan, hindi yan si David na kaaway natin. No? So nakatakas siya doon sa ganong sitwasyon at patuloy pa rin yung paghunting sa kanya ni King Saul. Hanggang sa magpunta siya doon sa kuweba ng Adulam. Si David po, yung buhay niya punong-puno ng troubles, punong-puno ng paghihinagpis, punong-puno ng danger, panganib. Pero ang sabi po rito, the Lord is close to the brokenhearted. Sabi ni David, yung Diyos malapit sa mga taong yung may pusong wasak. No, si David ang daming mga emotional damage, so to speak, no. Talagang digmaan kasi yung buhay ni David And David is also very emotional. Kaya yung mga salmo niya talagang puno ng emotions. So sabi ni David, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Pag sinabing bagbag na diwa, yung sa ibang translation nito, yung malapit ka nang mawalan ng pag-asa. Malapit ka nang sumuko sa buhay kasi si David, puro panganib. Panganib after panganib after panganib. Danger after danger after danger. Ilang beses siyang sinibat ni Haring Saul. Hinahunting siya kung saan man siya magpunta. So sabi niya rito, ang Diyos yung nagliligtas sa may mga bagbag na diwa. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. It is so much better to face pain and brokenness when we are in Christ. Kapag ikaw ay wala kay Kristo, yung pagdudusa mo doble. Okay? Kung wala si Jesus sa buhay mo, walang Diyos na naghahari sa buhay mo, yung pagdurusa mo doble. Sasaluhin mo lahat ng problema mo. Sasaluhin mo lahat haharapin mo lahat ng panganib ng ikaw lang, no? Na wala kang kinikilalang Diyos. Pero pag may kinikilala kang Diyos, meron kang Kristo sa buhay, ang sarap harapin ng kahit anong pagsubok sa buhay because we know that we can face all the challenges of life with the strength of Jesus Christ. Kakaiba yung taong namatayan na walang pagkakilala sa Diyos. Kesa dun sa isang tao na namatayan ng mga miyembro ng pamilya pero na kay Kristo. You can face any challenges with the strength of Christ. Alam mo, merong purpose ang Diyos. Alam mo, may magandang plano ang Diyos. It is so much better to face pain and brokenness kasi si Kristo ang pagmumulan ng iyong kalakasan. Si Kristo ang siyang maghahari sa iyong buhay at si Kristo ang mangunguna sa landas na dapat mong tahakin. Pangalawa po, God is near to the brokenhearted. Si David po ang nagsasabi nito. Si David na ang daming pagsubok sa buhay. Ang daming panganib na kinaharap. At siya yung talagang masasabi natin na broken-hearted. Broken-hearted ka sa mga taong minahal mo. Pinaglingkuran mo. Tapos, trinaydor ka in the end. No? The Lord is close to the broken-hearted. Ang Diyos ay malapit sa may pusong wasak. Kaya po kung tayo lalapit sa Panginoon with a broken heart, Lord, matindi talaga yung pinagdadaanan ko. My heart is broken. Huwag mong isipin kailanman na malayo ang Diyos sa iyo. Sabi ng mga talatang ito, the Lord is near. The Lord is close to the brokenhearted. Habang ikaw ay nananalangin sa iyong kwarto,
o sa isang sulok na iyong bahay, duguan ang iyong puso, nagpapakumbaba ka sa Diyos, yung Diyos natin hindi siya malayo. Siya'y malapit, very attentive, nakatingin, nakatitig sa iyo, at pinapakinggan ang iyong mga panalangin. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Pangatlo po, He saves the crushed in spirit. Ang Diyos ang nagliligtas sa mga taong halos sumuko na sa buhay. Yung maraming pinagdadaanan, maraming pagsubok. Alam mo yung minsan sa isang tao, yung iba kasi pag may problema na solve, okay na, no? For a long time, hindi na naman magkakaproblema. Parang, okay, smooth sailing. Pero may ibang klase ng tao na makikita mo talaga, tad-tad ng problema eh. Talagang sunod-sunod yung mga problema. Sabay-sabay, minsan sabay-sabay. Napakahirap. Doon mo talaga mararamdaman na crushed in spirit. May mga taong namatay ng mahal sa buhay, nalugi sa negosyo, tapos may sakit, may karamdaman, tapos mawawalan pa ng hanap buhay. Yung sabay-sabay na gano'n, no? Minsan na-experience din natin yan. Pero tandaan natin, God saves the crushed in spirit. Sa atin po, sa buhay pananampalataya po, no? When we are crushed, yung talagang durog na durog ka, doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Sa Bible, makikita natin yon. Sabi ni Apostol Pablo, yung meron siyang idinadaing, hinihiling sa Panginoon. Pero hindi binigay ng Diyos sa kanya. Hindi sinagot ng Diyos yung panalangin ni Apostol Pablo. Ang ginawa ng Diyos, binigyan siya ng lakas para makayanan ang lahat ng kanyang mga pagsubok. Minsan po, ganun po ang mangyayari sa atin, no? Hayaan ng Lord yan. Minsan natututo tayo when we are crushed. Madalas nagpapakumbaba tayo sa Panginoon when we are crushed. When we are, crushed in spirit. Minsan nga, kapag maunlad, maayos ang buhay natin, nakakalimutan na natin si Lord eh. Nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon, sumamba, magpuri sa Kanya, when everything is okay. Kaya minsan hinahayaan ni Lord yan eh. Na talagang magkaroon tayo ng pusong duguan. When we are crushed, we remember God. When we are crushed, lalo tayong kumakapit sa Panginoon. When we are crushed, we return to God. Baka ito yung time na kailangan mong lumapit ulit sa Panginoon. With a humble heart, na Lord, thank you because you are near to the brokenhearted and you save those who are crushed in spirit. I am one of those people. Please, come to my rescue. Tulungan niyo po ako. God saves the crushed in spirit. Minsan, darating ka sa punto ng buhay mo na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo sa ganung sitwasyon. Hindi mo kayang tulungan. Gagawin ka na, minsan dadalang ka ng Diyos sa isang sitwasyon na you are totally helpless. Para sa mga ganung pagkakataon, makita mo na yung Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya lang makakatulong sa iyo. Sabi nga ng isang author, sometimes God will bring you to the point of weaknesses if that is what it takes for you to trust Him. For you will never know what it takes till God is all you've got. Sometimes, alisin ng Diyos lahat ng iyong kalakasan. Lahat ng dinedependahan mo sa buhay. Lahat ng mga haligi mo sa buhay, gigibain niya. Hayaan niyang magiba. Para sa ganung pagkakataon, paglapit mo sa Diyos, makikita mo na siya lang pala yung haligi at sandigan ng ating buhay. At doon matututo tayong bumalik sa Kanya. So ilan lang po ito sa mga teachings natin ngayong umaga, no? It's so much better to face pain and brokenness when we are in Christ. God is near to the brokenhearted and He saves the crushed in spirit. Now, ano po yung mga application natin? Paano natin ito maisasabuhay? Unang-una po, overcome pain and brokenness with the strength of God. Pagtagumpayan natin ang lahat ng pagdurusa, lahat ng sakit at paghihirap with the strength of God sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos. Sa madaling salita, tayo po'y lumapit muli sa Diyos, humingi ng kalakasan sa Kanya, humingi ng provision, na lahat ng pangailangan natin, hingin natin sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos mismo ang tumulong sa atin at patunayan ng Diyos once more na siya lang talaga ang haligi at sandigan ng ating buhay.
Overcome pain and brokenness with the strength of God. Number 2 po, trust that God has a purpose according to His infinite wisdom and eternal plan. Kailangan po nating magtiwala na yung Diyos po natin merong purpose, merong layunin. Yung nandito ka ngayon sa devotion natin na ito, nakikinig ka rito sa devotion natin na ito, hindi to aksidente, merong purpose ang Diyos kung bakit mo ito pinapakinggan. Kung alas 5 mo ito pinapakinggan, ginising ka talaga ng Panginoon, alas 5 ng umaga. Kung gabi mo ito pinapakinggan, talagang nilaan ng Diyos na pakinggan mo ito ngayong oras. Hindi ito aksidente sa Panginoon. Kailangan mong pagtiwalaan na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, merong purpose ang Diyos. Kailangan natin pagtiwalaan na may layunin ng Diyos. At yung purpose ng Diyos, minsan hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan kasi po ang isip natin maliit lang. Ang plano natin maliit lang. Pero ang plano ng Diyos pang walang hanggan. At ang plano ng Diyos ay nagmumula sa kanyang karunungan na kailanman hindi natin maaabot. Trust that God has a purpose according to His infinite wisdom and eternal plan. Sometimes, hindi na talaga sa atin ipapaliwanag ng Diyos yung mga bagay na nangyayari sa atin, down to the very detail. Sapat na maunawaan natin na mayroong Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Sometimes ganon. Sometimes naman, ipapaliwanag ng Diyos sa atin. Ipapaunawa ng Diyos sa atin kung ba't nangyayari sa atin mga bagay na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan. Pero tandaan po natin, wala pong obligasyon ng Diyos na magpaliwanag sa atin. Walang obligasyon ang Diyos na magpaliwanag sa atin. Kaya kung ano po yung kapahayagan ng Diyos sa atin, yun lang po ang tanggapin natin. At matutunan nating magtiwala na lahat ng nangyayari sa buhay natin may layunin ng Diyos according to His infinite wisdom and eternal plan. Kaya po napakahalaga na tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating buhay pananampalataya. Kasi po sabi sa Biblia, ang mga taong umiibig sa Diyos, yung lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa mga taong umiibig sa Diyos. Kaya po pwede mo talagang panghawakan na, Lord, kung ano man nangyayari sa akin, magkakalakip-lakip ito. Dahil isa ako doon sa mga taong umiibig sa iyo. Sa biyaya ng Panginoon. Number 3 po, entrust your situation to God because He cares. Entrust, ibig sabihin po nito, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, yung sitwasyon mo sa Panginoon, yung pamilya mo sa Panginoon. At lahat ng aalalahanin ng bukas, ilagay mo sa kamay ng Diyos. At sabihin mo sa akin, Lord, nagtitiwala ako sa inyo. Kung ano man yung alalahanin ko bukas, nasa kamay niyo na yon. Hindi ko na po alalahanin yon. Entrust. Ipagkatiwala mo sa Kanya yung buhay mo, oras mo, lakas mo, sitwasyon mo, kinabukasan mo. Bakit? Kasi ang Diyos nagmamalasakit sa atin. In fact, mas nagmamalasakit ang Diyos sa iyo at sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa lahat ng membro ng pamilya mo, mas nagmamalasakit ang Diyos kaysa sa pagmamalasakit mo sa kanila. At mas nagmamalasakit ang Diyos sa iyo kaysa sa pagmamalasakit mo sa iyong sarili. At ang katotohanan niyan, mas mahal ka nga ng Diyos kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. At yung pagmamahal ng Diyos, tunay at totoo. Kaya pwede nating i-entrust talaga sa Lord. Lord, mas mahal niyo pala ako kaysa sa pagmamahal ko sa sarili ko I give this to you. Dahil kayo mas nagmamalasakit, Lord, sa inyo na yung buhay ko. 'Di ba? Hindi mo ibibigay yung buhay mo na sa isang tao na hindi ka naman pagmamalasakitan Pero kung malaman mo na yung Diyos nagmamalasakit kaysa sa pagmamalasakit mo sa sarili mo, Lord, ganyan kakabuting Diyos, ganyan ka mapagmahal ng Diyos, Lord, I surrender all. Sa inyo na po yung buhay ko. So ilan lang po ito sa mga application na dapat nating isabuhay mula sa mga talatang ito. Para po sa ating discussion, why is it so much better to face suffering when we are in Christ? Bakit mas maganda na magdusa tayo, humarap tayo sa mga panganib at mga pagsubok sa buhay nang tayo'y na kay Kristo kesa wala tayo kay Kristo? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Lord Jesus, thank you because you are familiar with suffering.
You suffered and died, yet you have overcome. You can sympathize with us. You know exactly what we're going through. You are near to the brokenhearted, and you rescue those who are crushed in spirit. Thank you because I can face tomorrow with your presence and strength. I give my life and my future into your hands. I surrender my life to you. I am yours. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.